Magandang umaga sa po lahat. Welcome kayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 34:13. Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So madali pong i-memorize mga kaibigan. Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So ulitin ko po ulit para ma-memorize ko na rin. Habi mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan, no? So ibig sabihin mga kaibigan na powerful po yung ating dila, no? So kaya instructions po sa atin, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan, no? So biro mo yan, no? So dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So yun po ang sinabi mo, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So dito po ang sinabi dito na habi, yung parang pag i-translate natin sa ating panahon ngayon ay parang sabihin, no? Habi, sabihin. Kasi ang habi ay parang na ano ko, parang ang habi kasi yung parang gumagawa ka ng damit na mano-mano. So ito ay naghahabi. So yan ang pagkakaalam ko, no? Pero dito ginamit, dila mo'y pigilan sa paghabi ng masama. Ibig sabihin, pigilan po natin ang ating dila sa pagsabi ng masama, no? Kasi alam po naman natin kung ano ang masama at mabuti, no? So tinuturo sa atin yan, ano yung mabuti, ano yung hindi mabuti, ano yung masama, ano yung hindi masama, no? So tinuturo ko sa atin yan sa school. At saka ang pinakamaganda na guide po natin ay ang tinatawag natin na magandang balita. So kasi dito natin nakuha sa Psalms 34:13, no, na pigilan ang dila sa paghabi ng masama. So isang napakagandang guide po para sa atin na anuman saan man tayo, ang ating sasabihin ay dapat ay magandang mga sasabihin, no? So maka-inspire, para maka-inspire tayo. So ang pinakamagandang term dyan ay maka-inspire po tayo. So di ba napakaganda na maka-inspire tayo ng ating kapwa? So ibig sabihin na ang blessings po kasi ay hindi lang po sa pera, kundi sa magitan ng salita. Alam mo, na experience ko na yung abanggit ko sa aking mga pinsan, no? Kung ba nagsishare sila ng problems, tapos sinasabi ko, kaya mo yan, baliwala yan, simple lang yan. So yan po kasi ang sinasabi ko, no? Tapos siyempre i-share ko sa kanila yung mga verse na related doon, no? Pag halimbawa po mga kaibigan, pira ang problema, sabihin niya, insan, paano naman yan, kulang yung aking budget. Tapos i-share ko yung Philippians 4:19. Hindi na. Tama, Philippians 4:19. Nakalagay po kasi doon, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. So yun, nakalagay doon, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. No? So kaya makibigan, siyempre, halimbawa, hindi naman pwede kasi na puro lang salita. Halimbawa, sabihin niya, pinsan, baka mayroon ka naman dyan na kahit na pambili na ng 1 kilong bigas, tapos na 2 itlog, no? So ibig sabihin, magkano lang yung bigas? Halimbawa, 50 kilos, medyo okay na yan, no? Ba 1 kilo, o sige, pinsan, no?
ito 50, o bigyan kita ng 100. Kasi pwede kang bumili ng kamatis, 5 pisong mantika. Kasi mga kaibigan, napakaganda po dito sa atin sa Pilipinas. Dahil pwede tayong bumili ng tingi-tingi, 5 pisong tuyo, 5 pisong mantika, isang pirasong kamatis na 5 piso rin, no? So ibig sabihin yung 100 na yon, maano na maano na yung makover na yung kanilang makover na po yung kanilang yung isang meal. So yan, so may 2 itlog. Anuhin na yung itlog na scrambled eggs na yan. Pag scrambled eggs mo yung itlog, kasya na yan. Kaya yan, subalit pag mayroon namang budget, siyempre malaki-laki naman. Siyempre 2 klaseng ulam na, pero depende kasi sa sitwasyon. Kasi minsan mayroon talaga na kung sa kwan pa, parang higpitan ang sinturon. Kaya yan minsan, kaya sa tayong mga Pilipino, sanay po tayo dyan. Kaya wala tayong problema. Ibig sabihin na hindi tayo na kahit na ganun ating sitwasyon, happy pa rin tayo. Very happy pa rin tayo. Kaya napakaganda pag ganun mga kaibigan. So dahil tayo ay tinatawag na pwede tayong mag-adjust. Parang si Pablo, sabi niya I can live happily whatever the situation is. So ibig sabihin na marami man siyang pera o budgeted ang pera, masaya pa rin siya, no? Ang mahalaga kasi sa buhay natin, matibigay. Ang mahalaga po sa buhay natin, matibigyan natin, tayo ay masaya, no? Whatever the situation is, maganda na tayo ay masaya. Kasi napakahirap na malungkot tayo. Mahirap pag malungkot, no? So wala kang ang pera, malungkot pa, no? So mayroon ako i-share mga kaibigan, no? Ito ay nangyari sa isang pamilya, no? So yung pamilya ay nalugi. Nalugi ang isang pamilya sa kanyang negosyo. Kasi yung negosyo, mga kaibigan, natural lang yan. Minsan lugi ka, minsan sagana naman. So ngayon, ang nangyari po sa kanila ganito. So ngayon nalugi sila. Tapos sabi ng mami, mga anak, maghanda kayo. Tapos sabi ng mga anak, mami, bakit tayo maghanda? Nalugi tayo. Malaki yung lugi natin, milyon. Sabi, hindi. Kaya tayo mag-celebrate. Kasi dapat kahit anong sitwasyon, happy tayo. Sabi, mag-blow out ka lang ba kung tagumpay ka? Hindi. Dapat happy tayo, no? So kaya makibigyan, napakaganda na whatever the situation is, happy pa rin tayo. Napakaganda pag ganun, makibigyan, no? So please do your best that whatever the situation is, happy pa rin tayo, no? Di ba maganda pag ganun? Na happy pa rin tayo kahit na ano ang mangyari, no? So napakaganda. Kaya makibigyan, do your best. We will remind each other, we will help each other that whatever the situation is, we are happy. Diba? Napakaganda, no? Napakaganda pag tayo ay very, very happy. Huwag naman na, kundi yung normal lang. Kasi ang isa sa bata nagsabi-sabi niya, alam mo, ang pinagsisihan niya daw sa buhay niya ay yung nalungkot daw siya. Kaya dapat tayo ay always very happy. Kaya napakaganda pag tayo ay happy, no? So masaya, no? Dapat tayo ay palaging masaya, no? Kaya may umaawit na ako ay masaya, no? So kahit saan, no? Kasi yan tayong mga Pilipino, noon tayo sa, kaya mayroong tinatawag na the city of smile, di ba? Yung Bacolod ay the city of smile.
So, permi lang nagayuhom ang mata. Magandang umaga po sa lahat. God bless us all at manalangin na po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay aming ma-share. Lord, salamat sa iyo lamang ang kapurahan, kalooban, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.